Welcome back to my channel. And for today's video ay pag-usapan natin ang paano ba natin malalaman mga dudong na ang isang babae ay wala pang karanasan sa buhay pag-ibig, sa buhay relasyon. So paano nga ba natin malalaman na itong babae na to ay V na V pa? So kung gusto nyo malaman, panoorin po ng buong video na to. At huwag pong kalimutan na alam niyo na i-subscribe ang aking channel. So sa bago pa sa aking channel, ako po si Inday Bagat, ang yung open-minded vlog. So maraming nagtatanong sa akin ito na topic na i-topic mo naman Day ba, paano na ba malalaman sa henerasyon po kasi ngayon, ang hirap daw tukuyin na ang isang babae ay wala pa tong ganon-ganon. So, paano nga ba? So, ito po ay based lang po sa aking karanasan, based po sa aking pagmamasid, sa aking pagmamarites. So, wala po akong ano-ano dyan. Kung meron ng mali sa aking mga sinasabi, pasensya na, or pwede namang mayroon kayong idagdag, i-comment lang nyo down below kung ano pa ba yung pwede pa bang kasi ito na to, marites lang to sa akin eh. So, ano nga ba? Paano ba natin matukoy o malalaman na ang isang babae ay wala pa karanasan sa buhay pag-ibig? So, number 1 po, kasi bigyan kita ng 5 karakteristik na ang babae ay wala pa talagang karanasan. So, number 1 po, pag nag-topic po ng tungkol sa tinatawag nating ana-ana, like, pag nag-topic po ng mga about sa mga mga ganyan, ay napakaselan po sa babaeng ito. Yung parang anuhan ba siya ba na ayaw niyang mag-topic kayo nito ng mga ganito, parang nandidiri siya, parang mga ganyan. Hindi siya makaka-relate sa mga topic ng barkada pagtungkol sa mga ganyanan. Parang iliko niya yung topic ninyo kasi ayaw nga niyang mag-topic kayo ng mga ganyan. Kasi nga, wala siyang karanasan. Wala siyang makontribute doon sa topic na yun. So, at hindi rin siya mahilig magbasa siguro sa mga ganyang bagay. So, parang nandidiri siya. So, hindi siya makakomment, iliko niya. At palaging nagwo-walk out sa mga ganitong topic, sa mga ganyang topic. Parang, na maselan ang mga bagay para sa kanya sa mga ganyang topic. So, number 2, ito po yung tinatawag nating kasuotan. Alam mo yung kasuotan ng isang babae? Meron, pero hindi ko naman nila lahat, Merong babae na wala pang karanasan na mahilig magpa-sexy, mahilig magpakita ng kanyang katawan, pero mayroon ding babae na may karanasan na pero grabe ang pero hindi tayo makajudge, pero kadalasan po talaga sa mga babae na wala pong karanasan, 88%, ay hindi po talaga mahilig magpakita ng kanilang katawan. So, balot na balot, Ayaw nila yung masexy sila, ayaw na magsuot ng mga crop top, magpa-short, magpakigol, para silang nandidiri sa sarili nila kasi parang hindi pa bukas yung isipan nila pagtungkol sa mga ganyanan, So, may mga babae na ganyan according to sa pananamit. So, hindi ko sinasabi na nagpa-crop top ka dyan, nagpakigol ka dyan, may karanasan ka. Pero it's 80% to 88% na mga babae pag wala pang karanasan ay nahihiya pong ilantad. Wala pong confident na ilantad yung kasexiness nila, yung kurba ng katawan nila. So, parang ayaw nilang ipakita sa madla kung gaano sila ka-sexy, kung gaano sila sa mga magagandang figure nila. So, number 3, ito yung tinatawag nating number 3, Iwan ko lang kung makarelate kayo nito or hindi. So, number 3, ito po yung tinatawag natin na wala talagang
jowa from the start. Ano ba yan? No boyfriend since birth. No, since birth. From the pinanganak siya hanggang lumaki siya, wala talaga siyang naging karelasyon. Yan po ay totoong V na V. Kasi pag sinasabi natin NSBS, mga ganyan, no? No, sinasabi ng iba is no boyfriend since birth. So, hindi pwede yun. No boyfriend since birth po talaga. Kasi pag babae kasi magka-jowa na, so hindi na siya B. Kasi may nakaano na siya, may nakahalikan na siya, may naka-holding hands na siya. So, hindi na parang familiar na sa kanya. Pero kung wala talaga since birth, wala kang nakitang karelasyon sa kanya, no? So, yun po ang tinatawag na V na V. So, yung parang nasa bahay lang, hindi umaalis, hindi mo nakitang umalis, walang labas-labas, kung nakalabas man, ano lang yan, kadalasan nagsisimba lang, nag-aaral, yan po yung mga babaeng taong bahay ang tawag. So, SNB, mga SNBS, NBSBS, mga ganyan. Ang hirap anuhin. No boyfriend since birth. Yan po ang tawag sa kanila. So, number 4, number 3 naman to. So, number 4, pagdating naman sa tinatawag nating ana-ana, alam nyo na yung ana-ana, yung parting galawa na, parting bakbaka na, ang mga babaeng malalaman natin na wala pang karanasan kasi hindi marunong mag-ice candy. Yes. Kailangan pang turuan paano mag-ice candy. Base po ng aking kasi 'di ba bago kayo maglaro ng mga mayroon pang kainan, mayroon pang mga ganyan. Hindi marunong pagtungkol sa ice candy. Tapos nahihirapan kang hindi po basta-basta na huy kanang wala nang pangtaas, wala nang pambaba, hindi. Mahihirapan kang paanuhin siya, pasunurin siya. Yan po yung mga babae na ganyan, parang very hard to get na mga babae na kailangan mong parang pa yun sa utak nila na, ready na ba ako? Parang ganon. Yan po, no? So, pagdating din naman sa mga bakbaka, no? So, yun na nga, kung napasok na, ito yung pinakahuli, pinakalas na kailangan yung malalaman doon na paano mo malalaman na ang isang babae ay pa siya, V na B pa siya. So sa mindset po ng isang tao, malalaman po na ang babae ay V pa pag nag-ana-ana tapos may nakita silang tinatawag na blood stain, no? May dugo. So nakita natin sa mga pelikula, sa movie na sa higaan ang daming dugo. Talaga pag first ana-ana nila, so makikita mo bedsheet, may doon. So meron po mga babae po na hindi ganyan. So hindi po lahat ng babae nagdudugo na sobrang ganon, no? Kasi iba-iba po yung tinatawag nating hymen. Yan pong hymen, no? Hindi pa ako doktor, nagbabasa po ako, pero ito po yung pinaka-the best na sasabihin ko sa inyo, no? It's an educational, no? Para malalaman ninyo at ilagay sa utak ninyo kasi ito po yung mindset ng lalaki, no? Pag hindi nakakita ng blood stain, pag hindi nakaano ng doon, walang dugo, pero honest yung babae na sinasabi niya na ikaw ang nauna, ikaw ang nauna, wala akong ibang kundi ikaw, pero hindi maniniwala yung lalaki kasi wala siyang nakitang blood stain. So hindi po lahat ng babae ganun na maraming dugo. Mayroon po babae na hindi po talaga nagkaroon ng sobrang dugo. Yes, nahiwa. Yes, naanuhan yung malalaman nyo naman yan mga dudong. Sa pagpasok pa lang sa mga ganito ninyo, of course, ipasok nyo na yan bago nyo yan no? Sa pagpasok pa lang, no? Sa ginamitan nyo muna ng mga ganito, malalaman nyo yan, 1, 2. Malalaman nyo yan kung wang-wang na ba o hindi, no? So, bago nyo ipasok yung tinatawag nating sandata, no? Diba? Ginamitan nyo ng ganito. May measurement kayo. So, malalaman nyo yan. So, hindi po lahat, no?
erase po yung mindset ninyo na once na naanuhan nyo, may dugo. Hindi po lahat. May science explanation po dyan kung bakit hindi po lahat ng babae pag ginanon unang gabi ay nagkaroon ng sobra, yung iba wala. So may explanation po dyan. So erase po yun sa mindset niyo na pag ginanon ko to, tapos hindi ko nakita na may ano dyan, na may kanang dugo dyan, so hindi ito V. Hindi po yan ang mindset mga dudong ha. So kaya tayo na pinag-aral para may malalaman tayo tungkol sa mga ganyang bagay. No? Hindi po lahat ng ginagamit mo na walang dugo, meaning yan wang-wang na. Mayroong mga babae na napunit yung tinatawag nating hymen, pero hindi po sobrang dugo. May dugong konti, may spotting, pero hindi po sobra. So, hindi po rin lahat na wala talaga mga ganyan. So, marunong tayong erase the mindset. So, sana may natutunan kayong konting kaalaman dito sa bago kong video.